Inatasan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Armed Forces of the Philippines o AFP na okupahin ang lahat ng teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Plano ni Pangulong Rodrigo Duterte na magtungo sa Pag-asa Island sa Araw ng Kalayaan upang maglagay ng bandila ng Pilipinas. Ang Pag-asa o Kalayaan Island ang isa sa pinag-aagawang teritoryo ng Pilipinas at China. Bukod dito, iniatas din ni Pangulong Duterte sa Armed Forces of the Philippines na okupahan ang lahat ng islang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Layo nitong igiit ang karapatan ng bansa sa mga islang ito. 9 or 10 islands there. We have to fortify. I must build bunker there or houses and make provisions for habitation. Handa rin ang Pangulong gastusan ang paglilinang sa Pag-asa Island. Determinado rin itong patatagin pa ang pag-aangkin ng bansa sa Benham Rice na nasa hilagang silangang bahagi ng Pilipinas. That development there is as my full support. Gagastos ako dyan sa fortification dyan. Because I want to, including the Benham Rice on the right side of the Philippines and the Pacific, I will officially claim it as ours and rename it, I call it the Philippine Ridge. Maging ang barkong Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal, papapalitan din anya ng Pangulo. Atin man yun. Palitan ko ng luxury liner yun. May mga waiter, pagkain, swimming pool, para ang sundalo, tatabang. Samantala, ayon naman sa maritime law expert at UP Professor Attorney J. Batong Bakal, nakakagulat at nakakalito ang naging pahayag ni Pangulong Duterte dahil wala ng mga islang natitira para okupahin at nakapagsumiti na ng reklamo ang Pilipinas at nanalo sa Arbitral Tribunal laban sa China hinggil sa usapin. Salungat din ito sa mga naunaan niyang pahayag ng Pangulo na huwag gumawa ng anumang hakbang na makapagpapataas ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang.